Praise God, napakabuti ng Panginoon. Amen po. So, tunay po na ang ating Panginoon ay Diyos ng pag-ibig and sa mga mananampalataya, dapat din na maging likas ang pag-ibig. Amen po. Tingnan nyo yung katabi kung umiibig ba sila ngayon o ano. Ayun, nakasimangot. So praise God, napakabuti ng Panginoon sa lahat ng panahon. Tunay po na ang kabutihan na ito atin pong nararanasan, pinagkakaloob ni Lord, yung buhay, yung kalakasan sa lahat ng panahon. And marapat lamang na ang Diyos ay papurihan sa buhay na kanyang pinagkaloob po sa atin. So may mga pagkakataon minsan na tayo bilang tao parang kadalasan na parang nabubuhay na naghahanap ng atensyon sa ibang tao na magsisilbing kalakasan, motivation, or inspiration para sa atin para tayo mabuhay. Subalit, minsan hindi natin nakita ang katotohanan na ang pwedeng makapuno sa buhay natin, walang iba kundi ang Diyos. At sa pamamagitan ni Jesucristo, naging realidad ang lahat para sa atin. Hindi lamang ito isang pangako, kundi naging katuparan doon sa krus na tanggapin natin ang katotohanan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. At kung tayo'y puno ng pag-ibig ng Diyos, hindi na natin pahahanapin kung kani-kanino or saan ang pagmamahal na ito. Sapagkat alam natin sa ating sarili na tayo po ay puno. Kaya kadalasan minsan tayo parang nakakaranas tayo ng stress, nakakaranas tayo minsan ng kabiguan sa buhay. Kadalasan problemado tayo sapagkat kadalasan din ang problema sa atin, hindi natin alam kung sino makapagpupuno sa buhay natin. Which is, si Lord lang, wala nang iba. No? Kung meron mga ibang mga bagay na pwedeng ipuno si Lord sa buhay natin, yun ay additional na lang ni Lord. Dagdag na lang. Huwag natin hanapin yung dagdag. Hanapin natin yung makapupuno. And yun ang sinasabi ng Matthew 6:33, no? Sabi ng Matthew 6:33, "For God so loved the world, and He gave His only begotten Son." Wala akong nakapansin sa inyo. Okay? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo muna ang pagharian ka ng Diyos. Unahin mo muna ang Panginoon. At si Lord ang bahalang magkaloob sa iyo ng mga bagay na minimiti ng mga tao walang pagkakilala sa Diyos. So, kumbaga idadagdag ng Panginoon yung mga bagay na kinaabalahan ng mga tao sa daigdig na ito. Diba? So hindi mo yun na pagsusumikapan, paghihirapan sapagkat si Lord ang magbibigay nun. Ang kinakailangan lang natin, unahin natin ang Panginoon. So, palagi uunahin natin si Lord kung tayo umiibig sa Diyos. And ito'y command ni Lord, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Matutuhan natin mahalin ang Panginoon upang matutuhan natin unahin si Lord sa lahat ng panahon. Hindi dahil sa tatanggap ka ng pagpapala, kundi dahil mahal mo si Lord. Amen? So iba yung motivation sa pagsunod para tumanggap ng pagpapala. Kundi tayo susunod sa Panginoon sapagkat mahal natin ang Panginoon. So bagang ito, ang ating pong pag-uusapan ay God's love and love one another. No? So ito yung nature ng Diyos, yung pagmamahal, yung pag-ibig. So, ito'y nasa Kanya. So, mula po dito sa ating pong passage sa 1 John, no? Kung tayo po ay may mga hawak na Biblia at napakahalagang tayo po ay may mga Biblia na dala-dala. No? So, ating pong buksan ang ating mga Biblia at sa ilan naman sa atin, kung wala pa tayong Bible, pwede mo kayong mag-request ng Bible habang meron tayong stock, na Tagalog Bible. So First John chapter 4, verse 11 to verse 7 to 11. Dito sa kanyang epistle, First John, unang Juan, chapter 4, verse
7 to 11. No? So, karugtong ng pinag-aralan natin noong nakaraang Sunday, ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Okay? So kung yun na pong nakuha, pwede nyo akong sundan dito sa ating screen. Dear friends, let us continue to love one another, for love comes from God. No, anyone who loves is a child of God and knows God. But anyone who does not love does not know God, for God is love. God showed how much He loved us by sending His Son and only Son into the world so that we might have eternal life through Him. This is real love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sin. And last verse, dear friends, since God loved us that much, we surely ought to love each other. Let us pray. Aming Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan na sa iyong salita na aming pong binasa na tunay na patuloy nagbibigay pag-asa, nagbibigay buhay sa amin. Saliksik mo ang damdamin, ang puso ng bawat isa. Ngunit turuan mo kami na huwag paghawakan ang anumang aming nararamdaman, ang aming nalalaman, bagkus iasa namin sa kung ano ang katotohanan ng iyong salita. Dakilang Diyos, turuan mo naman yung aming pagtitiwala, higit na lumalim. At sa umagang ito, ikaw din po nakakaalam sa sino man o Diyos na nakakaranas ng mga pagsubok at mga panahon na minsan may pag-aalinlangan, mayroong katanungan sa kanilang sarili kung ikaw ba'y umiibig sa kanila or tunay nga bang nandiyan ka upang sila'y samahan. O Diyos, hayaan mo na sa pamamagitan ng iyong salita ngayong umaga, maging maliwanag sa amin ang katotohanan ng iyong pagmamahal at maging ng iyong presensya. Salamat po, O Diyos. Pagpalain po ang buhay ng bawat isa mula po sa mga bata, mga bata at mga magulang na nandito ngayon. At patuloy na mahayag ang iyong kadakilaan, O Diyos. Salamat po, Amang Banal. Pupurihin ka namin at patuloy kang dadakilain. Ito po aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus na Panginoon. Amen. So dito po sa ating pag-aaral na ito ngayong umaga, makita natin, unang-una sulat ni John. So, mapansin natin, may mga story ng naging sitwasyon ni John. Actually, siya yung pinakang huli na apostle na namatay. And almost 100 years old na namatay si John, the beloved. So, mayroong mga paniniwala na siya ay sa panahon ng persecution, siya ay inilagay sa kumukulong mantika base sa mga paniniwala o kwento noon ng early church. May ilan naman nagsasabi, walang katotohanan na inilagay siya sa kumukulong mantika, parang kwento-kwento lamang yun, o parang kwentong barbero. Pero ang pinakatotoong nangyari, siya yung pinatapos sa island of Patmos and doon na na-receive niya yung revelation ng Panginoon. Pero kinalaunan, siya din po ay inialis doon sa island of Patmos. Ang island of Patmos, para sabihin natin, island ng San Miguel. No? And isang malaking bilangguan ang lugar na yun. And parang disyerto at purong nandoon mga kriminal. No? And nandoon din pinatapon yung ibang mga persecuted believers. And para sila makasurvive, nagiging kanibal yung mga tao sa lugar na yun. So ganun kahirap. Pero nakasurvive doon si John Beloved at siya yung pinalaya doon sa lugar na yun. And dumating yung time na halos hindi na rin makalakad pa si John Beloved base sa kwento po ni Augustine, na isa sa kanyang mga naging disciple, no? Dinadala na lang siya doon sa church, no? And then palagi niyang sinasabi na mahal kayo ng Diyos, magmahalan kayo. So, halos paulit-ulit na lamang yung
Katagang ito ni John de Beloved, no? So, dumating yung araw, nagtanong sa kanya yung mga aligado, bakit gano'n ang kanyang palaging sinasabi? So sabi ni John de Beloved, ayon sa kwento ni Augustine, because it is the Lord's commandment, and if this only is done, it is enough. So, unang-una, utos ng Panginoon, at kung magmamahalan ng bawat isa, wala nang gaano magiging problema pa. Diba? Wala nang sigalot, wala nang pag-aaway-aaway, wala nang division pa. Kung magmamahalan, mag-uunawaan ng bawat isa. So, ngayon, kung titingnan po natin, kung makikita po natin, palaging sinasabi ito ni John, maging sa kanyang sulat, ito'y sa Gospel, o ito ay sa Ephesians, maging ang Book of Revelation ay mayroong ilang kapahiyagan patungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin. So, ngayon, makikita natin sa kanyang sulat na binigyang halaga ang pag-ibig sa chapter 2, verse 7 to 11, chapter 3, verse 11 to 18, and chapter 4, verse 7 to 5, and in chapter 5, verse 4, no? Nais niyang matiyak sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano, na ang pag-ibig ay hindi optional virtue. Na kung gugustuhin mo, okay. Kung ayaw mo, okay, nasa sa'yo. It is not optional na umibig. Ito'y pinag-uutos ng Diyos na maging buhay ng isang mananampalataya ang pag-ibig, ang pagmamahalan. So, it is to be the distinguishing mark of the church in the world. Okay? It is the distinguishing mark of the church in the world. So makikita ang kaibahan ng iglesia sa daigdig. Ang tanong, sila ba'y nagmamahal? Oo naman. Meron silang pag-ibig, yung mga tao walang pagkakilala sa Diyos. Meron din silang pag-ibig, meron pagmamahal. No? Subalit, iba yung pagmamahal na kanilang nararanasan at pwedeng i-extend sa iba, ito ay maaari sa pamamaraan ng pagiging makatao. Okay? Subalit, yung pag-ibig na meron ang church, ito yung pag-ibig na walang ibang source kundi ang Diyos. Sapagkat ipinarala sa atin ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kung wala ang cross, wala tayong halimbawa ng pag-ibig ng Diyos. So hindi lamang plano ng Diyos na mahalin tayo, sapagkat sa Old Testament binanggit niya na si Jeremiah na minahal na ng Diyos ang mga Israelita ng walang hanggang pag-ibig niya. Ngunit ang pag-ibig na ito ay binigyan aksyon ng Diyos sa pamamagitan ng cross. Ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin na sana patungo sa kapahamakan para sa atin na hinatulan ng Diyos ng kamatayan dahilan sa kasalanan, para sa atin na ang puot ng Diyos ay nananatili. Ngayon, lahat ng ito ay tinanggap ni Kristo doon sa krus upang tayo mapawalang sala at dahilan sa pagpapala ng kanyang pag-ibig doon sa krus na Kalbaryo na pinagkaloob sa atin, nauunawaan natin ang tunay na pagmamahal ng Diyos. Ang pamantayan natin, hindi yung nararamdaman natin na pag-ibig ng daigdig, sapagkat imperfect yung pag-ibig ng daigdig, and kadalasan ito po ay conditional. Subalit, ang pag-ibig ng Diyos is unconditional. So, kung titingnan po natin ang katotohanan, no? Ang katotohanan ito, it's hard to convince people that a God that can see loves when a church that they can see doesn't seem to even like them. Mahirap paniwalain ang daigdig na mahal ka ng Diyos pero hindi tayo nakikita ng pag-ibig.
Kasi may mga panahon, minsan hindi tayo nakaranas ng pag-ibig, kaya minsan hindi natin ma-extend sa iba. Minsan hindi natin naranasan ang pag-ibig ng Panginoon, hindi pa natin lubos na tinanggap yung ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, kaya may mga pagkakataon na minsan hindi tayo makapag-extend ng pag-ibig. Subalit kung nauunawaan natin yung ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, na tayo pinatawad ng Diyos, tayo inibig ng Panginoon, tayo po'y makakapag-extend ng pag-ibig. So ito yung napakahalaga sa church, no? Na makita sa atin ang pag-ibig ng Diyos. I-check ko natin yung background ng passage. Dahil hindi natin dapat ma-misinterpret ang pahayag po ni John na love one another. Okay? So, sinabi niyang love one another, ito po ay mayroong may kinalaman, no, sa katotohanan. So, love one another na ang ating pinag-uusapan ay katotohanan. So, dahil kung nakataya ang katotohanan, tapos tanggap tayo ng mga unbiblical teaching. Okay? May pagkakataon minsan, kung familiar kayo sa grupo ni grupo ni William Branham, no? Grupo ni William Branham, halos may pagka-tritheism po sila. Although identify sila as Pentecostal. So, nag-join doon sa fellowship, sabi ng isang pastor, okay lang yan, ang mahalaga nagkakaisa tayo. Imposible magkaisa tayo kung magkakaiba-iba yung ating paniniwala. So, ngayon, paano ba natin i-extend yung pag-ibig sa kanila? Nandun yung pag-ibig bilang kapwa-tao, no? And dahilan mahal mo sila, i-extend mo yung katotohanan sa kanila at kung ano sinasabi ng katotohanan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, mahalagang mag-establish sa atin ang truth ng Word of God. Bakit po? May mga paniniwala tayo minsan, o ewan ko kung ilan sa atin, hanggang may gano'n pa rin pinangahawakan. Sabi nila, ang papunta sa langit ay parang papunta ng Manila. Iba-ibang daan, pero iisa ang patutunguhan. Ito po ay walang katotohanan. Na iba-ibang daan patungo sa langit, posibleng iba-ibang daan at iisang patutunguhan. Maliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos sa John 14 verse 6. Mismo ang Panginoong Jesus nagsabi, no? Ano sabi ni Jesus? I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Maliban lamang kay Jesu Cristo, maliban lamang kilalanin natin si Jesus na siyang Panginoon at tagapagligtas natin. So, imposible magkaisa tayo kung iba-iba yung paniniwala ho natin. So, doon tayo sa katotohanan, kung ano sinabi yung katotohanan, and that is the absolute truth. Sinasabi na walang absolute truth sa daigdig, meron. And ang Word of God is absolute truth. Sapagkat ang Diyos na nagsabi, nagpahayag sa atin, ng salita ng Diyos ay Diyos na walang hanggan. So, ngayon, unawain po natin na ang ganitong katotohanan. Bakit? Sa kadahilanan po, no? Mapapansin po natin, nung last Sunday, ano bang title ng Sunday ng ating pinag-aralan? Sino po nakaalala? Ano po pinag-usapan ng last Sunday? Okay, discerning the spirit of Antichrist. And sino yung Antichrist? Yung mga taong laban kay Kristo, laban sa katotohanan ng salita ng Diyos. Yung pamumuhay na laban kay Jesu Kristo. So, they are Antichrist. Hindi lamang ito yung sinasabi natin, yung halimaw na lalabas doon sa Tribulation Day. Okay? Kundi ito yung mga taong laban kay Jesus. No? Ito yung mga prinsipyo, ideolohiya o paniniwala na against kay Jesu Cristo sa kung sino si Jesus, no, bilang Diyos na nagkatawang tao. So, halimbawa, no, pagka sinabi natin Juanes, sila nag-speak in tongue, pero hindi sila naniniwala na ang Diyos ay isang Diyos na tatlong persona. Para sa kanila, yung isang persona, mayroong tatlong manifestation or tatlong mode, no?
Pwede siyang Ama, pwede siyang Anak, pwede siyang Espiritu Santo. So, iisang persona, iisang Diyos na may iba-ibang, parang iba-ibang function, iba-ibang pangalan lang. So, yung buong oneness. So, ngayon, apektado ang ating salvation kung yun ang magiging paniniwala ho natin. Bakit po? Mayroong Ama na nagplano na isubo ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. At si Jesus ay nagkatawang tao. No? Nagkatawang tao at nung umalis si Jesus, ipinagkalog niya naman ang kanyang banal na Espiritu. Pagdating sa kaligtasan, tinanggap natin yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, na plinano ng Ama matagal ng panahon, at tayo naligtas dahil mayroon pong banal na Espiritu nangusap sa ating puso, sa ating kalooban. Mayroong conviction ng banal na Espiritu na pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at tanggapin yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. So, ganun ho yung trabaho ng banal na Trinidad or ng Holy Trinity, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Which is, hindi ito pinaniniwalaan ng oneness theology or maging ng iba pang grupo na hindi naniniwala sa iisang Diyos na nahayag sa tatlong persona. Love does not mean that we set aside the truth for the sake of unity. Nandun pa rin po yung pag-ibig, syempre. Nandun yung pagmamahal bilang kapwa-tao. Makita ho natin yung ganitong katotohanan. Although, nandun po yung correction. No? Nandun yung correction kasi gusto mo silang masave at maunawaan yung truth at tanggapin nilang katotohanan sapagkat concern ka sa kanilang kaluluwa. Ito yung mahalaga makita ho natin. Kasi kung naunawaan natin yung eternity, hindi lamang tayo nabubuhay ngayon dito sa lupa. Mayroong totoong buhay na nag-aantay sa atin pagkatapos na mawala ang lahat sa daigdig. Oras na humarap na tayo sa Diyos. At yun yung totoong buhay at kumusta yung tao doon. Ngayon, bilang mga mananampalataya, concern tayo sa kanila, kaya ipinapahayag natin sa kanila ang katotohanan ng salita ng Diyos, ang mabuting balita ng kaligtasan. Nag-pray si Jesus para sa mga believer. Sa John 17 verse 17, sanctify them in the truth. Your word is truth. No? Bakang banalin mo sila sa katotohanan at ang iyong salita ay katotohanan. So, ngayon, makita ho natin na maging ang Panginoong Hesus concern po sa atin na mamuhay tayo ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi ho sa ating pakiramdam, hindi ho sa sinasabi ng iba, kundi ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kung papasilin po natin sa ating pong talata, no, sa chapter 4, verse 1 to 6, nagsasabing ingatan natin ang katotohanan ating tinanggap na huwag tayong madaya. At pangalawa, ipinag-utos na tayong mga magkakapatid ay dapat makitaan ng pag-ibig at maipabuhay ito. So sa ating pag-usapan, we must love one another because God is love. And He showed it by sending His Son as the propitiation of our sins. Okay? Maunawaan mo natin, we must love one another. Okay? Bakit po? Dahil ang ating Diyos ay pag-ibig. So dapat tayo bilang mga magkakapatid kay Kristo ay nagmamahalan, nag-iibigan. Okay? At ang pag-ibig na ito ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagsugo sa kanyang kaisa-isang anak doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating katubusan. So, tingnan po natin ang mga katotohanan sa umaga ito. We should love one another because God is love. So, dito po sa ating pong passage, no, 7 and 8, mga minamahal, mag-ibigan kayo. So, ipinag-utos, no? Mga minamahal, mag-ibigan kayo. Pagkat mula sa Diyos ang pag-ibig, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos
at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Yun, napakaliwanag ng talata na binanggit ni sinulat ni John the Beloved. So, biblical love is self-sacrificing, caring commitment that shows itself in seeking the highest good of the one loved. Ang pag-ibig ay nakikita sa atin sa pamamagitan ng gawa. Meron pong sacrifice, self-sacrifice, na walang ibang halimbawa ng self-sacrifice kundi si Hesus Kristo lamang. Nag-isugo ng Ama ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo ay maligtas. Mahal tayo ng Diyos, Inibig tayo ng Panginoon. So, ang nagsakripisyo yung kanyang anak. So, kung makikita ho natin ang ito katotohanan, hindi lang sinabi ng Diyos na mahal ko kayo, iniibig ko kayo. Bagkus sa pag-ibig ng Diyos, kanyang ipinakita ang ebidensya ng pag-ibig na ito. Mayroong sakripisyo sa parte ng Diyos. Akalain ho natin siya ay Diyos. Pagkatapos nag-anyong tao ang Diyos na ito, hindi lang basta-basta parang biglang magic na lang na mula sa pagka-Diyos biglang isang matured na tao na lumabas sa daigdig para magkatawang tao. Hindi. Dumaan ang proseso ng pagiging tao sa Jesus. Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, inilagay si Jesus sa sinapupunan ni Maria at nailuwal ang Panginoong Jesus. Pinagtangkaan pa siyang patayin ni Herodes. Ang daming mga pagsubok na pinagdaanan. So ganito yung sakripisyong ginawa ng Diyos upang tayo po ay maligtas, matubos. Sapagkat ang nakikita ng Diyos na tayo ay patungo sa kapahamakan. Ang batas mismo ng Biblia nagsasabi na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ang tanong, sino bang tao hindi nagkasala? Aminado ho tayo na tayong lahat ay nagkasala. At kung tayo nagkasala, para kanino yung kamatayan? Sino ang karapat-dapat na tumanggap ng hatol na kamatayan? Tayo na mga makasalanan. So nangangahulugan, nakikita na ng Diyos ang ating tunay na kalagayan na patungo tayo sa kamatayan. So anong ginawa ng Diyos? Nagkaroon ng rescuer, si Jesus. Isinugo niya, naging sakripisyo ang kanyang anak para sa atin. Naging substitute si Jesus para sa atin. So, ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So, kung tinanggap natin yung ganong pagpapala ng pag-ibig ng Diyos sa atin, naunawaan natin yon, tayo po ay magiging maibigin sa iba. Tayo ay magiging mahabagin sa iba. Tayo mag-i-extend ng grace sa iba. Bakit po? Sapagkat sinabi ng talata, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kung ang Diyos ay pag-ibig, lahat ng umiibig sa Kanya, ay nabubuhay sa pag-ibig. So, tingnan mo natin kung paano ipinakita ni John the Beloved kung gaano sana kaganda ang buhay sa loob ng tahanan kung ang pagmamahal na ito ay nangingibabaw. Walang mga suwail na anak sa kanilang magulang. Walang mag-asawa na palagi na lang nag-aaway. Napakagandang mabuhay. Napakaganda ng tahanan palagi uwian. Hindi para maging, may mga pagkakataon minsan ang bahay para sa mga anak parang nagiging boarding house na lamang. Ang bahay ay maging tahanan sapagkat nandoon yung kapayapaan, nandoon yung pagkakaisa, nandoon yung pagmamahalan. So, ang tatak ng pag-ibig na ito, nag-uumpisa din sa loob ng tahanan. Bilang Kristiyanong pamilya, maaari mong itanong sa iyong asawa na, nakikita ba sa akin ang pag-ibig ng Panginoon? Hindi yung ibang magsasabi niyan. Hindi yung ibang tao ang magsasabi, hindi yung tao sa labas ang magsasabi niyan unang-una. Sa loob ng bahay, unang-unang magsasabi sa iyo. Kaya, maaari yung
Maaari mo itanong sa iyong asawa pag uwi mo sa bahay, nakikita ba sa akin ang pag-ibig? No? Pagka sumimangot, hindi na sumagot na hindi, huwag mo nang i-push, masasaktan ka na. No? Mag-isip-isip ka na naman dapat baguhin sa akin. No? Kung hindi sa akin nakikita ang pag-ibig, no? Ano man dapat ayusin sa akin? No? Agad-agad mo i-surrender kay Lord. So, makita po natin, no? Mayroong pagmamalasakit, mayroong sacrifice na nangyayari. Ang problema, yun ang sinasabi ko kanina, kung hindi mo pa na-experience, hindi mo naranasan ang pag-ibig ng Diyos na ito, sapagkat hindi mo pa tinanggap yung kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, may mga pagkakataon na ikaw mismo nagsisik ng attention sa iba. Na para bang yun ang makapupuno sa iyo. No? May mga pagkakataon na minsan nakakaranas mo tayo ng anxiety, ng depression, nakakaranas mo tayo ng stress. No? Ang nagiging dahilan minsan, yung pagsisik natin ng attention mula sa iba. No? Or sa pag-please natin sa iba. Diba? Minsan, mabalitaan natin na mayroong anak, estudyante, nagpakamatay. Bakit? Dahil na nag-failed sa kanyang grade. Sapagkat pinagsusumikapan niyang i-please yung kanyang magulang na makuha niya, ma-attain niya yung highest grade. At pag na-attain niya yun, tuwang-tuwa sa kanya yung kanyang magulang. Since na hindi niya yun na-attain, hindi niya masabi kung hindi niya alam kung anong sasabihin niya sa kanyang magulang. Maaaring para sa kanya kahihiyan, yung mababang grade o hindi niya na-abot na grade na yun. No? Para sa kanya kahihiyan yun. Ngayon, imbis na harapin niya yung kahihiyan, naging suicidal yung bata. Bakit po? Ganun ho yung nangyayari minsan. Okay? Hindi naman lahat. Subalit, unawain ho natin kasi minsan, yun nga, naghaharap tayo ng attention sa iba at patuloy natin silang i-please. Kung hindi ka papuno, maaaring hindi mo makita yung purpose ng buhay. No? Subalit, kung nandoon na yung kapunuan po sa ating sarili dahil sa pag-ibig ng Diyos, yun ang sinasabi ko kanina, na anumang meron sa paligid, idadagdag na lang ito ng Panginoon. Dagdag na lang na ma-achieve mo yung isang bagay. No? Dagdag na lang na ma-promote ka. Dagdag na lang na magkaroon ka pa ng mga bagay-bagay sa mga bagay-bagay na minsan hindi mo pinangarap, biglang nagkaroon ka na lang. Bakit? Idinagdag lang ni Lord eh. Bakit po? Kasi una mong minahal ang Diyos at naging kapunuan mo ang Diyos sa iyong buhay. Iho ba? Tingnan mo yung katabi kong problemado sa message ngayong umaga. Nawawala ko. Nawa hindi mag-promote ngayong umaga. Pero mag-promote mas hindi, mahal pa tayo ng Panginoon. Amen. So, makita ko natin ang ganitong katotohanan sa buhay po natin. Okay? God is the source of genuine love. Totoong pag-ibig. Ang Diyos lang ang source ko nito. No? Because it comes from His very nature. Katangian ito ng Diyos. And perfect yung pag-ibig ng Diyos. Kung pag-ibig ng iyong kapwa, minsan pumapalya yung pag-ibig ng iyong kapwa. Kahit na nga minsan sa mag-asawa, kapag ka nakakita ng mga bagay na pagkakamali ng isa't isa, minsan may mga panahon na parang bang may season na iyong pag-ibig ng lalamig. Okay? Kasi nga imperfect yung pag-ibig ng tao. Ngayon, kung ang Diyos ang pinakang source ng pag-ibig, may mga panahon na parang pakiramdam natin, nangihina tayo, may mga panahon na pakiramdam natin, hindi tayo umiibig. Kung may experience natin yung pag-ibig ng Panginoon sa buhay po natin, ito yung palaging magiging kapunuan natin sa bawat araw. So sa verse 7, sinabing, love is from God, and verse 8, God is love. No? Pero yung word na God is love, huwag ho natin itong
wag ho natin ito ma-misinterpret. Kasi sinasabi ng iba, if God is love, therefore God, He never sent anyone to hell. No? Because God is love. Kung mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo ikukundin sa ating kasalanan at hindi niya tayo itatapos sa impyerno dahil sa ating kasalanan. Kung ang Diyos ay pag-ibig. Tandaan po natin, bagamat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, siya naman ay Diyos ng kabanalan at Diyos ng righteousness and justice. Kung siya po ay Diyos ng kabanalan at kung siya ay Diyos ng pag-ibig, ang bumabalanse sa kanyang pag-ibig ay ang kanyang kabanalan. Kung siya ay Diyos ng pag-ibig lamang at walang kabanalan ng Diyos, pwede niya tayong itolerate sa kung anong gusto natin gawin. But since na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at ang bumabalanse sa kanyang pag-ibig ay ang kanyang kabanalan, hindi niya maaaring itolerate ang anumang pagkakasala. No? Gumawa ang Diyos ng sakripisyo, sinulusyonan ng Diyos ang problema ng tao patungkol sa kasalanan. Ngunit kung ayaw pa rin tanggapin ng tao, problema na ito ng tao. Okay? Kung ayaw pa rin tanggapin ng tao yung ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, problema niya na ito. Ipinahayag niya na yung kanyang pag-ibig. No? Tatanggapin na lang ng tao. So, ngayon, God is love. Ayon sa kanyang kabanalan, no? Ito'y katangian ng Diyos. Siya ang source ng pag-ibig. So wag mo natin ma-misinterpret ang katotohanan ito. Bakit po? The Bible is clear that God is love does not negate His holiness and justice. Sabi nga po ng chapter 1 verse 5, God is light. And in Him, there is no darkness at all. No? Walang anumang kadiliman sa Diyos sapagkat ang Diyos ay liwanag. So, ganito po natin binabalanse ang salita ng Diyos ayon sa katangian na meron siya na dapat po natin maunawaan. Okay? Itinutuwid ng Diyos ang tao, lalong-lalo tayo mananampalataya ayon sa kanyang katuwiran kabanalan. God is love, God is holy, and God is a righteous judge. So si D.A. Carlson ay mayroon pong sinulat sa kanyang perspective ng maliit na aklat na ito, ng title, The Difficult Doctrine of the Love of God, sa pages 16 to 19. The Bible speaks about God's love in at least 5 different ways. Number 1 is the peculiar love of the Father for the Son and of the Son for the Father. So nandoon yung pag-ibig ng Ama sa kanyang anak, kay Jesus. Kung mahal ng Ama ang kanyang anak, bakit isinugo niya ang kanyang anak na magkatawang tao at pamatay para sa atin? Actually, mahal niya kanyang anak eh. Dahil, okay, ganito natin unawain ang katotohanan po ito. Mahal ng Ama, mahal ni God the Father, si God the Son, si Jesus. Ngayon, bakit niya pinadala kanyang anak para sa atin? Bakit niya isinugo na mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, magkatawang tao kanyang anak, kung kanyang mahal? Ganon ipinakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal din. No? Hindi natin maunawa ng pag-ibig ng Diyos kung hindi niya isinugo ang kanyang kaisa-isang anak. Maaari natin sabihin hanggang salita ng ang Diyos kung hindi niya isinugo ang kanyang kaisa-isang anak. Subalit nakita natin ang labis na pagmamahal sa atin ng Diyos nung isinugo niya ang kanyang kaisa-isa at minamahal na anak para sa atin upang tayo matubos sa ating kasalanan. So ganun kamahal ng Diyos ang kanyang anak, and ganun niya din tayo kamahal. Kaya nga sinabi ng John 3:16, For God so loved the world, and He gave His only begotten Son, for whosoever believeth in Him shall not perish, but to have an everlasting life.
So ito yung katotohanan, no? And mahal ng anak ang kanyang ama kung bakit po sinunod niya ang kanyang ama kahit na sa pagkakataon na siya po ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Gusto ba ng anak na siya mamatay sa krus? Hindi. Sapagkat nung alam niya na malapit na, biglang sinabi ng Panginoong Jesus, nag-pray siya sa Gethsemane, sa Garden of Gethsemane. Ang sabi niya, kung maaari po sana ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. So ayaw niya din eh. Pero dahil nandun yung kanyang pagpapasakot, dahil mahal niya kanyang ama, kaya sinunod ng Panginoong Jesus. So, iyon yung unang halimbawa ng pag-ibig. Pangalawa, God's providential love over that He has made. Mahal ng Diyos ang kanyang sangnilikha. Kasi nungalingan na sabihin natin na hindi mahal ni Lord ang kanyang sangnilikha. Kasi minsan may mga question tayo, kung mahal nga ni Lord, bakit may mga nandiyan, mga nasa kalsada, mga tao, bakit may mga lugar na yung mga bata mamamatay sa tagutom? Bakit sa mga digmaan hinayaan ng Diyos na mayroong pamatay? Bakit itong tao ito, inalaw ni Lord na mabiktima ng ganitong uri ng karahasan? I think, kung mapakinggan nyo ang testimony ni Pastor Peter Tanchi ng CCM, napakagandang sagot nyo sa katanungan. Isang pastor, nagba-Bible study, naiwan yung kanyang mga anak at may kaibigan sa bahay, nang pasok ng magnanakaw at nirape yung isang anak niya. So, malaking question yun sa kanya, malaking question ng congregation. Pastor, bakit parang walang proteksyon sa iyo ni Lord? And I think, mahalaga mapakinggan niyo yung kanyang testimony. No? At makikita niyo yung biyaya ng Diyos sa kabila ng mga nangyari sa kanilang pamilya. After yung kanyang anak ngayon ay isa na rin leader ng church. No? And kilalang si Teacher Joy, no? Kilalang inspiration speaker. At yung kanyang asawa, pastor din po. So, bakit hinahayaan ng Diyos? Bakit si Lord ba may gawa? Isa sinasabi natin, dapat kinontrol ni Lord kung siya may kontrol ng lahat. No? So, isinekta ni Lord, no, ang lahat sa ng pamantayan sa daigdig na ito, and yung tao ay mayroong sariling will, no, na kanyang sinusunod. Nung si Eva ba at saka si Adan, kumitas ng ipinagbabawal na bunga, bigla bang bumaba si Lord at pagkatapos biglang tinapik yung kamay, bawag kang kakain. Asa kasi yung asawa mo? No? So hindi yung ginawa ni Lord eh. Hinayaan sila sa kanilang desisyon, sarili nilang desisyon. Ano bang desisyon ng tao, hindi mo maaaring isisi sa Diyos. Okay? Sapagkat ang Diyos, ang Diyos na nagtakda ng lahat, nandoon ang kanyang pag-ibig, at minsan dahil sa mga nangyayari sa buhay natin, mas na-appreciate natin yung pag-ibig ng Diyos. Dahil sa mga pinagdadaanan natin, mas naunawaan natin ang plano ni Lord. May mga pagkakataon minsan na nagiging masuwayin tayo sa Diyos hanggat walang nangyayari sa buhay natin. Patuloy tayong sumusuway sa Panginoon hanggat walang nangyayari hindi maganda sa atin. Naunawaan niyo po ako? No? Kadalasan tayo nagiging masuwayin sa Diyos, no? Dahil hindi natin nauunawaan ang kanyang plano. Hihinto lamang tayo sa ating ginagawang pagsuway sa Kanya kung may nangyari ng hindi maganda. At doon pa lang natin sasabihin, Lord, magtatapat na ako sa iyo. Lord, isusurrender ko na yung buhay ko sa iyo. Bakit? Mas maganda kasi yung plano ni Lord kaysa sarili nating plano. Sapagkat ganon kadakila ang pag-ibig ni Lord sa atin. God's salvific stance toward the fallen world. God so loved the world that He gave His Son. Ito pa ho, alang-alang sa ating kaligtasan, kanyang ipinaranas sa atin ang kaligtasan. No? The world, the cosmos, which is the fallen world. No? Daigdig na nagkasala, makasalanan, tinubos pa rin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anak dahil mahal niya ang sangkatauhan.
And God's particular effect in selecting love toward His elect. Ikaw at ako ay mahal ng Diyos. Kung bakit ka naligtas sapagkat mahal ka ng Diyos. No? Ipinaranas niya sa iyo ang kanyang pagmamahal. And then, God's love is sometimes said to be directed toward His own people in a provisional or conditional way. Conditional is on obedience, Jesus tells us in John 14, verse 21. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Dahil sa pag-ibig at pagsunod sa Kanya, nagiging dahilan upang lalong makilala natin si Kristo. So, our God is the love. Our God is love and the source of love. Kapag pumasakop tayo sa Kanya at pumailalim sa Kanyang kalooban, lalo pa natin siyang makikilala sa Kanyang pag-ibig sa atin. And the next is, God's true children display His nature. Everyone who loves is born of God and knows God. The one who does not love does not know God. Ano yung word na binanggit po ditong salita is born of God. Ito po'y tumutukoy sa lahat na nagkaroon ng born again experience. Ang pagiging born again, tinanggap lamang natin ito nung panahon na atin pong kinilala si Jesus as a Lord and Savior ng buhay natin. Nagkaroon tayo ng born again experience nung time na pinagharian tayo ni Kristo at isinuko natin sa Kanyang ating buhay. Doon po pumapasok yung tinatawag natin pagiging born again Christian. Okay? Hindi mo ito kagaya ng pangunawa ni Nicodemo na kinakailangan mo nang mailagay muli sa sinapupunan at maipanganak na muli. Kundi ito'y tumutukoy sa pagkakaroon ng panibagong buhay sa pamamagitan ng paghahari ni Kristo sa ating buhay. So kung hindi tayo pinaghaharian ni Kristo, wala ho tayo doon sa karanasan pa ng pagiging born again. No? So para mangyari ito, isurrender natin ang ating buhay sa Kanya, papaghariin natin si Kristo sa ating buhay, at lumakad tayo sa katuwiran ng Kanyang salita. So ngayon, maunawaan po natin na makita sa atin, no? Makita sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Kung tayo'y sinasamahan ng Diyos, kung si Kristo'y naghahari sa atin, ang pag-ibig ng Diyos ang makikita sa atin, mahayag sa atin. Amen po. Imposible nating sabihin na pinaghaharian tayo ni Lord, pero hindi makita sa atin ang kanyang pag-ibig. Diba? Pag pumasok ka sa kusina at nagluto ka, no? Halos gulob yung kusina, no? Gulob yung kusina. Paglabas mo, anong amoy mo? No? Smoke daing or kung anong amoy ng kusina, yun ang magiging amoy mo. Bakit? Nandun ka sa loob eh. Ngayon, kung si Kristo naman nasa atin, yun din ang dapat na makita sa atin. Ba't ang lulungkot niyo? Si Kristo din ang dapat na makita sa atin. Yung kaluwalhatian ng Panginoon na makita sa atin. Bakit? Pinag-aharian tayo ng Panginoon. At ito'y likas sa lahat ng mga born again. No? Not reborn again. No? Mga born again. So pangatlo, God showed His love by sending His Son as the propitiation for our sins. No? And 9 and 10, maliwanag po, ganito ang sinabi ng talata. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nagsuguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Napakahalaga ho ng katotohanan ito. No? Kung bakit man tayo nagtitipon-tipon, bakit tayo nag-worship kay Lord, dahilan sa kanyang
as dahil sa kanyang regalo sa atin, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, na isinugo niya kanyang kaisa-isang anak. So, walang kwenta pag itipon-tipon kung hindi isinugo ng Ama ang kanyang anak. No? Walang kwenta ang Sunday service natin kung hindi niya isinugo si Jesus para sa atin. God's love is seen in us, and that He sent His Son so that we might live through Him. Praise God. Isinugo niya kanyang anak upang tayo po'y mabuhay para sa Kanya. Ang tayo ay buhay na patutuo ng pag-ibig ng Diyos dahil iniligtas niya tayo sa pamamagitan ni Kristo. At ang cross ang dakilang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. No? Wala nang iba. Tangi ang cross lamang ni Jesus ang naging kapahayagan ng kanyang dakilang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Dito ipinahayag ng Diyos na tayo ngay kanyang minamahal. Binago tayo ng pag-ibig ng Diyos. Ang kwento ng buhay, binago niya ang kwento ng buhay natin na dati tiyak na ang patutunguhan sa kamatayan. Ngunit dahilan sa cross ni Jesus, binago niya ang direksyon. No? Binago niya yung kwento, binago niya yung patutunguhan. At nagkaroon nga ng buhay na walang hanggan para sa atin. Dati tayo yung mga suwain ayon sa Ephesians chapter 2 verses 1 to 5. Tayo suwain, rebelde sa Diyos. Ngunit sabi ng verse chapter 2 verse 8 and 9, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, dahil sa kanyang habag, iniligtas tayo ng Diyos. So, binago ni Lord ang direksyon. Ito'y bunga ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po. Bawat isa sa atin may panibagong lakarin, panibagong hakbangin. Hindi mo na kinatatakutan pa kung ano ang mangyayari bukas sapagkat ang buhay mo ay hawak ng Diyos at mahal ka ng Diyos. Hindi mo na gaano pang aalalahanin ano man ang mangyari, ano man mga plano, kung mangyari man yung plano mo o hindi. Hindi mo na gaano pang panghihinayangan ang mga bagay na yon. Bakit? May plano na si Lord na nauna para sa buhay mo. Kadalasan, doon lang tayo nagkakaproblema ng gusto sa kadahilanan na gumagawa ho tayo ng sarili nating plano na labas sa plano ng Diyos. Hindi natin mararanasan ang pagpapala ng pag-ibig ng Diyos kung labas tayo sa Kanyang kalooban. Ulitin ko, hindi ho natin mararanasan ang pagpapala ng pag-ibig ng Diyos kung tayo'y gumagawa ng labag sa Kanyang kalooban. Ano ho ba ang mararanasan natin? Pag-ibig pa rin ni Lord. Pag-ibig pa rin ni Lord kung tayo'y gagawa ng labag sa Kanyang kalooban, pero yung pag-ibig na yon ay pagtutuwid. Di ba? Mahal pa rin ni Lord, kaya tayo'y Kanyang itinutuwid. Yun nga lang, masakit minsan ang pagtutuwid ni Lord. Ano ang nangyayari minsan sa pagtutuwid ni Lord? Minsan, nangyari lang muna magkawatak-watak, nangyari na muna magdimandahan, nangyari na muna kung ano-ano mang masakit na pangyayari. And after ng lahat ng yun, maunawaan mo, wala pa rin higit na pinakamaganda, kundi ang masunod ang kalooban ni Lord sa buhay natin. May pagpapala ng pag-ibig, mararanasan natin ang pagpapala ng pag-ibig ni Lord sa ilalim ng pagsunod sa Kanyang kalooban. Mararanasan natin ang pagpapala, mararanasan natin ang pagtutuwid ng pag-ibig ni Lord kung tayo lalabas sa Kanyang kalooban. Naunawaan ko? Okay. So, baka masyadong napakabilis or baka basta mahalaga, review nyo na lang po sa ano. Okay. So, tayo bilang mananampalataya, no? Maliwanag ang kapahayagan ito ng Diyos sa atin, no? Na tayo Kanyang minahal, tayo Kanyang inibig, binago niya yung direksyon ng buhay natin. Kaya ngayon, mag-manifest sa atin yung loving behavior. Maaaring evaluate mo ang iyong sarili kung meron kang dapat na tanungin. Sinabi ko kanina, kung mayroon kang unang dapat na tanungin, kung nakikita sa iyo ang pag-ibig ni Kristo,
Hindi yung ibang tao. Bakit? Maaaring yung ibang tao, makikisamahan ka ba? Nakita ba sa akin ang pag-ibig? Ay, oo. Pag talikod mo, oo, kasi napakasama. Huwag ka doon, no? Doon ka sa kapamilya mo, sila magsasabi sa iyo. No? Kung may asawa ka, yung asawa mo tanungin mo, mamaya hindi kayo magkibuan. Nagpapakiramdam mo kung sino ba una magtatanong. Nakikita ba sa akin yung pag-ibig ni Lloyd? No? Biglang sumimangot, nagtatanong ka pa. Yeah? So, i-evaluate natin yung ating sarili. No? Kailangan po ito. Na mahayag ang pagmamahal, makita sa atin ang pagmamahal na ito sapagkat mismo tayo ang tumanggap. As born-again people, we have experienced God's love. We should display His love to this wicked world that crucified the Son of God. And loving is truly seen not in our loving God, but in His loving us by sending His Son to be the propitiation of our sin. Propitiation means to satisfy God's justice and wrath toward our sins. Dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin, hindi lang nasugatan si Kristo dahil sa ating sala, dahil maging ang Kanyang hustisya at kabanalan ay nakompromiso. Dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin. No? Alain mo, Diyos, pagkatapos nagkatawang tao, namuhay siya sa gitna ng mga makasalanan at itinuring na makasalanan dahil sa atin, nakompromiso yung Kanyang kabanalan at Kanyang hustisya. Ngayon, sabi ng Romans chapter 5, verse 8, but God demonstrates His own love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Praise God. No? Namatay si Jesus noong tayo mga makasalanan pa. Ito yung palagi natin inuulit-ulit. No? Namatay si Kristo noong tayo makasalanan. Hindi niya inantay na maging mabuti kang tao. Hindi inantay ni Lord na maaayos mo muna ang iyong sariling buhay bago niya ihandog ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi ng talata, God demonstrated His own love toward us in that while we were yet sinners. No? While we were yet sinners. Sino po ba yung mga sinners? Yung mga hindi nagsisi sa group chat. Mga sinners. Sinners. Tayo po yung mga makasalanan. No? Subalit, anong ginawa ng Diyos? Ang kanyang anak ay namatay. Doon sa krus ng Kalbaryo, noong tayo mga makasalanan pa. Ganon kabuti ang Diyos sa buhay natin. Na dapat natin maunawaan, tanggapin ang katotohanan at mahayag ang kapangyarihan ng kanyang pag-ibig sa atin sa bawat araw. Therefore, we ought to love one another. No? We ought to love one another. Mga minamahal, yamang gayon kadakila pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Sabi ng passage, no? Dapat din tayong mag-ibigan. Praise God. Bilang mga mananampalataya, no? Maging tunay ang ating pag-ibig. No? Wala tayong maririnig na yung pinakisamahan ko lang. No? Kasi magagalit naman sa akin pag hindi ko pinakisamahan. Maging tunay ang aking pag-ibig. Sapagkat nagkakaisa tayo sa katuwiran at kabanalan, nagkakaisa ho tayo sa salita ng Panginoon. Nagkakaisa ho ang ating damdamin na paglingkuran ng Panginoon. No? So, papaano nangyayari? Nagkakaroon ng mga hidwaan. Sapagkat minsan kapag ang personal na motibo, kahit the church, maaari po magkaroon ng division kapag nangibabaw na yung personal na motibo. At hindi makakatuwiran na pamumuhay, no? Nagkakaroon ng mga hidwaan.
Subalit kung ang pag-unawa at pag-ibig sa isa't isa mangingibabaw, ito po'y magiging dahilan upang ang iglesia ng Panginoong Jesus ay patuloy pong lumago at maging matatag. So ngayon ang tanong, sa paanong paraan? No? Sa paanong paraan? Meron po tayong 10, no? 10 biblical ways to show love. When we love others, we demonstrate what the love of God looks like. The Bible shows us many practical ways to love others. No? Mismo ang Biblia nagsasaad po nito. Nagpapahayag, nagsasabi. Paano paraan? Una, okay, sabay-sabay ho. No? Number 1. Walang pag-ibig, hindi nagkaisa. Okay, sabay-sabay ho tayo. Be devoted and give preference to one another. In Romans 12:10, sabi ng passage, mag-ibigan kayo. Ipinag-utos, no? Mag-ibigan kayo. So, hindi na question sa atin, paano kayo mag-ibigan? No? Sapagkat meron tayong halimbawa, mismo si Lord. Mismo ang ginawa ng Panginoon, ang ating halimbawa ng pag-ibig nito. Mag-ibigan kayo. Na ano daw po? Na parang tunay na magkakapatid. Kung may Bible kayo, guhitan nyo. No? Lagyan nyo ng marka. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Ano pang sinabi? Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Grabe, no? Matinding sacrifice. Kumbaga, mas matindi pa yung pwede mong ibigay sa iba dahil sa pag-ibig na ito. Okay? Kung ano man ang kailang pinagdadaanan, nandoon ka para ipanalangin, para tulungan sila. Sa ganitong kaparaanan, tatatag ang bawat isa sa pag-ibig ni Kristo. Mas makikita ang pagmamahal ng Panginoon. Amen po? Amen. So kung sa loob ng church, ganitong pinag-uutos, lalong-lalo na sa loob ng ating mga tahanan. Kung ang ating tahanan ay tahanan Kristiyano, ito'y maliit na iglesia. No? Ang tahanan Kristiyano ay maliit na church. Kung ilan mo kayong nandiyan, merong 5, 3, okay, yan ay church. Yan ay pinag-ahalian ni Kristo. So, papaano pa kaya kung sa loob ng church, ganito ang mangyari? No? Namahayag. So, hindi lamang tayo pumunta sa loob ng church para attend ng church, kundi tayo kabahagi. No? Bilang magkakapatid kay Kristo at nandoon yung pag-ibig sa isa't isa. Amen po. Pangalawa, build one another. Romans chapter 14, verse 19. No? Romans 14:19. Kaya pagsikapan natin gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa. Alam niyo, yung pag-ibig na pinagkaloob sa atin ni Lord, hindi ho ito instante. No? Unti-unting binabago pa rin tayo ni Lord, inaayos pa rin tayo ni Lord, nag-grow yung pag-ibig na ito. Kung mapapansin po natin, binanggit sa talata yung salitang pagsikapan. Ibig sabihin, dapat na nagpapatuloy pa, dapat pang nag-grow. Hindi ito instant na, okay, naging ako ngayon, kinabukasan, eto na yung pag-ibig sa akin. Nade-develop yung pagmamahal na ito sa isa't isa sa atin. No? Sa paanong paraan, minsan may pagsubok na darating, matitest ito. No? Kung tayo marunong na umibig, marunong tayo tulungan yung iba, patatagin yung iba sa kanilang pananampalataya, palakasin ang kanilang pananampalataya. No? Darating minsan ang mga sitwasyon ng kahirapan, pero anong gagawin natin? Sabi ng talata, pagsikapan natin gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa. And then, accept one another. No? Accept one another. Romans 15 verse 7, kung paano kayo'y malugod at tinanggap ni Kristo, gayon din ang gawin ninyo sa isa't isa.
upang maparangalan ng Diyos. Maliwanag po ang talata, no? Ang pinakahalimbawa natin ng pagtanggap sa isa't isa, yung pagtanggap sa atin ni Lord. Ang tanong, sino ba sa akin ang karapat-dapat? Wala. Bakit? Dahil lahat tayo nagkasala. Walang sino man ang karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Ngayon, tinanggap tayo dahil inibig tayo ng Diyos. So, kung papansinin po natin, si Kristo ang halimbawa. Ngayon, napakahalaga ng ganitong katotohanan sapagkat may mga pagkakataon minsan na talagang nagkakaroon ng division ang anumang samahan kapag umiral yung pagkakaiba ng isa't isa, no? May mga churches na hinahati yung service. Okay? Pagka umaga, mga hymnal. Pagkahapon, contemporary. No? Pagka umaga, millennials. Pagkahapon, Gen Z. Isa atin po dito, mas pinagsisikapan natin, sama-sama ho tayo. No? Ano man ang estado mo, ano man ang kalagayan mo, iisa ho tayo kay Kristo. No? Hindi tayo mahati sa kung ano mang kalagayan. Ito, working ito, sila din na magsama-sama. Although may mga kanya-kanya mga fellowship. Okay? Yung mga young pro may fellowship din, pero yung mga young pro kaubaihan, pinapag-join na natin sa mga kaubaihan. No? So, nagiging matatag ang pagsamahan bilang mga mananampalataya. So, kung papansinin po natin, no, ano man ang estado, tanggapin ho natin. Amen. Ano man ang edad, tanggap natin. Ano man ang upbringing nila sa kanilang pamilya, tanggap natin. Tanggapin natin bilang kapatid kahit pa may mga pinagdadaanan sa buhay na kumbaga ano man ang naging background sa nakaraan. Bakit? Tinanggap sila ng Panginoon. Tanggapin natin. Amen po. Amen. So ito ay napakagandang bagay dapat natin pag-usapan. Kasi tayo din naman, hindi karapat-dapat subalit tinanggap ng Panginoon. Amen po. Praise God. No? Tamayan mo yung katabi, sabihin mo, tanggap na tanggap kita. Yan, sabi ng isa, tanggap kita kahit may tattoo ka. So, anyway, alam natin ang bagay na ito sa ating sarili bilang mga mananampalataya. Napakaganda ng pagsasama kapag ang pag-ibig ng Diyos sa limawa. And then, care for one another. 1 Corinthians chapter 12, verse 25. Upang hindi magkaroon ng inggitan, sa halip lahat ay magmalasakitan. Pagmamalasakit sa kapwa. Pagmamalasakit sa kapwa kapatid. In the context of Corinthians. Malasakit ni Apostle Paul para sa mga taga-Corinto. Dahil yung mga taga-Corinto, halos may mga namumuhay na sa immoralidad. And dahil sa pagmamalasakit ni Apostle Paul, ikinorek nila yun. Yung church na halos malilibay dahil yung mga mayaman nagsasama-sama, yung mahirap na nagsasama-sama, kinorek din yun ni Apostle Paul. No? Dahil nagmamalasakit si Apostle Paul sa mga kapatid na sila'y pagkaisahin sa iisang Panginoon at iisang pag-ibig ni Kristo. So, mahalaga yung pagmamalasakit na ito. Hindi natin hinahayaan na mahirapan lang yung isa. Tayo po ay nagtutulungan. O, mamaya yung young pro, maintenance. No? Wag, kapag ka naka-assign yung young pro, wag natin hayaan na kung sino na palaging nangyayas, sila na lang. Makibahagi tayo kung tayo ay young pro. No? Bears one another, serve one another. No? Serve one another sa Galatians chapter 5, verse 13. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan upang masunod ang pita ng laman.
kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig ni Kristo. Ang pinakang dahilan ng paglilingkod sa isa't isa, walang iba kundi ang pag-ibig ng Panginoon. So, dahil mahal natin ang ating kapwa, magtutulungan tayo, maglilingkod tayo sa isa't isa. Sa paano para tayo makapaglilingkod? Ano man ang pangangailangan nila, ano man pinagdadaanan nila, paano ka magiging katuwang? No? Kasi kadalasan sa taong umiibig, siya yung taong palaging tumutulong. Hindi siya yung nag-aantay ng tulong. No? Hindi siya yung nag-aantay, hindi siya nag-aabang ng tulong, kundi siya yung palaging nagsusumikap na makatulong sa anumang kaparaanan. No? Makatulong in prayer, makatulong in advice, makatulong minsan kung financial, sagana ka, makatulong. Material, kung pinagpala ka ng Panginoon sa material, makatulong. So ito yung palaging kaisipan ng sino mang umiibig sa Panginoon. No? Nagiging katuwang, hindi tayo nagiging pabigat. And then, paano ang paraan may papahayag ang pag-ibig? There's one another burden. May kabigatan ng iyong kapwa. Kapatid sa pananampalataya, tulungan natin. May pinagdadaanan, bumagsak sa pagkakasala, ibangon natin sa biyaya ng Panginoon. Paalalahanan natin. So, Galatians 6:2, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasalin, sa ganitong paraay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. No? Magkakatuwang. Walang anumang kahirapan kung tayo magkakatuwang. Pangpito, be kind, tender-hearted, and forgiving one another. Ephesians chapter 4, verse 32, sa halip maging mabait kayo at mawain sa isa't isa, at magpatawaran kayo tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. And then, number 8, regards other as more important. Philippians chapter 2, verse 3. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag, bagkos magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iyo. Diba? So, kumbaga, makita natin yung ating sarili na nasa kababaang loob and makita po natin na yung iba na mas higit nating tulungan at palakasin. No? Sapagkat sa verse 4, sabi doon, ipagmalasakit ninyo ang kabakalan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. And the number 9, bear with and forgive complaints against others. Colossians chapter 3, verse 13. Magpaumanhinan. Wow. Magpaumanhinan. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran. Kung may hinanakit kayo sa isa't isa, pinatawad kayo ng Panginoon, kaya dapat magpatawad kayo. The word magpapaumanhin, kapag may mga bagay na kaunting mga kamalian, so minsan nandoon na inuunawa natin ang isa't isa. At mangingibabaw pa rin sa udyok ng pag-ibig na ginagawa ko natin ang bagay na ito. And then, pang-sampo, encourage and esteem one another. No? Palakasin ang loob ng bawat isa. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 11 to 14. Dahil dito, patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan tungkol sa ginagawa ninyo ngayon. Ipinamamanhik namin, mga kapatid, na igalang ninyo ang mga nagpapagal para sa inyo, ang mga pinili ng Diyos upang mamahala at magturo sa inyo. Pag-uulan ninyo sila ng lubos sa paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain, magsama-sama kayong mapayapa. Ipinakikiusap namin, mga kapatid sa inyong paalalahanan ang mga tamad, pasiglahin ang mahinang loob, at kalingain ang mga walang kaya. Pagtiyagaan ninyo silang lahat. So ito'y paalala ni Apostle Paul sa isang community ng mga mananampalataya, na mas magiging maganda yung pagsasama-sama kung nangingibabaw ang pag-ibig sa isa't isa.
Amen po. Subalit, minsan bago mo ito ipaparanas sa iba, ikaw muna makaranas ng pag-ibig ng Panginoon. At kapag ka naranasan mo pag-ibig ng Panginoon, unang-una mo itong i-apply sa loob ng tahanan. Ano man ang iyong katayuan, ikaw man ay anak, ikaw man ay magulang, ito'y may iparanas mo sa loob ng tahanan. Pangalawa mo itong may extend sa community, sa church, sa trabaho, at sa iba pang lugar na ating pinupuntahan. Sa ganitong kaparaanan, mas magiging mainam, mas magiging maganda ang buhay. Amen po. So meron kayong assignment pag-uwi mamaya. Tanungin niyo yung pinakamalapit na tao sa inyo, nakikita ba sa akin ang pag-ibig ng Kristo? Amen. Okay. So, maging ang iglesia ay patuloy kong tatatag. Ang church ay tatatag. At magiging ma-influensya sa community. Magiging liwanag sa daigdig kapag tayo po'y namuhay sa ilalim ng pag-ibig ni Kristo. Amen po. So tayo pong lahat ito. Tinanggap natin ang pagpapala ng salita ng Diyos ngayon pong umaga na may mga pagkakataon minsan hindi natin maunawaan ang pag-ibig ng Diyos kung hindi natin naranasan. Kung sa ating buhay, hindi pa natin tinanggap yung biyaya o pagpapala ng ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Tanggapin mo si Jesus sa buhay mo bilang Lord and Savior. Nasangkapan ka ng pag-ibig ng Diyos. Tanggapin mo yung kanyang ginawa sa katotohanan na yung kapahamakan dapat, yung kaparusahan ng kasalanan ay tatanggapin mo sana. Ngunit ito'y kinuha ni Kristo at tinanggap niya ang hatol na kamatayan upang ikaw ay mapalaya sa hatol ng kasalanan. Gawin mo si Jesus na Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Papaghariin mo siya sa iyong buhay. At hayaan mong mamuhay ka at lumakad ayon sa kanyang katuwiran at kabanalan. Umpisahan mong ipamuhay ang katotohanan ng salita na iyong napakinggan. Lumakad ka sa kanyang katuwiran at kabanalan. Mamuhay sa ilalim ng pag-ibig ng Diyos. Sa umagang ito, ipagpasalamat natin sa Panginoon ang mensahe ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Ikaw lamang po ang nakakasaliksik sa tunay na laman ng aming mga puso. O Diyos, kung meron man sa amin minsan na nasa panahon na igit na nangingibabaw ang aming mga sariling kagustuhan, sariling pamumuhay, dulot ng lumang pagkatao namin, na minsan mas gusto namin na sundin ang aming mga sarili. Lord, patuloy mo kaming baguhin. Nawa o Diyos, ang pag-ibig na ito, na iyong ipinagkaloob sa amin at ipinaranas dahil sa ginawa ni Jesus, ang salin po namin na ipamuhay sa bawat araw. Tulungan mo kami na makita namin ang aming sarili na iyong kaming inibig, Panginoon. Iyong kaming minahal. Nang sa gayon, ito din, Panginoon, ang maging pamumuhay namin at naiparanas namin sa iba. Maging mapagpatawad, maging maunawain, maging mapagpasensya, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na patuloy na baguhin ang aming puso. Nasa panahon na kami ng proseso ngayon at patuloy pang lumalago ang pag-ibig nito sa aming buhay. Tulungan mo kami, O Diyos, na matutong lumakad ayon sa iyong katuwiran at kabanalan. Salamat po, Amang Banal, sa iyong salita na nagtutuwid, nagtuturo sa amin upang kami mabuhay sa iyong ayon sa iyong katuwiran at kabanalan. Hayaan mo, Lord, na magliwanag ka sa aming buhay. Makita ka sa amin mula sa aming mga tahanan, sa aming pong community, Panginoon, lalong-lalo na sa iyong iglesia. Salamat po, Amang Banal.
sa katotohanan ng iyong salita. Kung mayroon mang mga hidwaan, O Diyos, sa mga tahanan, sa mga relasyon, O Diyos, ng magulang sa anak, relasyon ng mga mag-asawa, O Diyos, na mayroong mga hidwaan ngayon, Lord, I pray na ang iyong salita namin napakinggan ang siyang nagtuwid sa amin upang gawin namin ang nararapat. Na maipabuhay namin, O Diyos. Turuan mo kami, O Diyos, na magpakumbaba. At kami mismo, O Diyos, ang mag-initiate ng pag-ibig na ito sa aming mga tahanan, sa mga relationship. Kung meron bang mga tao, O Diyos, na minsan nalayo ang kalooban sa amin, dahil sa aming pong mga pag-ugali, dahil sa lumang pagkatao, O Diyos, Lord, tulungan mo kami na maayos sa mga bagay na ito. At Ikaw, Lord, ang mag-restore ng mga relationship. Salamat po, Amang Banal, sa pagmamahal na ipinagkalap sa amin. E nawa, sa umaga ito, O Diyos, maging sa amin pong communion, natanggapin po namin ito sa aming puso na mayroong pasasalamat sa iyo. Hayaan mo, Lord, na patuloy ka pong maparangal at mapapurihan. Patuloy ka namin tinataas. Ito po aming dalangin in Jesus' name. Amen.